Naisip mo na ba ang anghel na gumagawa ng kahit na si Michael at Lucifer ay nanininig? Isang anghel na ang tunay na presensya ay nagsasalita ng mga pagtatapos ng katapusan. Ngayon, sinisiyasat natin ang mga hiwaga na nakapalibot sa Azrael, ang anghel ng kamatayan, isang pagkatao na ang kapangyarihan ay lumilipas sa pag-unawa sa lupa. Susuriin namin ang kanyang mga pinagmulan, ang kanyang kakilakilabot na mga sagradong tungkulin, at ang kanyang papel sa grand tapestry ng pagkakaroon mula sa madaling araw ng sangkatauhan hanggang sa katapusan ng lahat ng mga bagay. Ihandaan iyong sarili para sa kwento ng Azrael ay isa sa kagilahil-alas, paggalam, at isang ugnay ng mabuti, sabihin na natin ang malusog na paggalam. Ngayon, ang Biblia ay hindi malinaw na pinangalanan ng Azrael, ngunit ang konsepto ng isang banal na itinalagang anghel na nanamasiwa ng kamatayan ay malalim na naka-embed sa pagsasalaysay nito. Pag-isipan nito, sinasabi sa atin ng Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 na nabuo ng Diyos si Adan mula sa alikabok ng lupa. Bago nagkaroon ng buhay, mayroong alikabok. At sino sa palagay mo ang nagtipo ng alikabok na yun? Hinihanda ito para sa banal na hininga ng paglikha. Ang ilan ay naniniwala na ito ay Azrael, kahit na bago ang taglagas, mainat na pagkolekta ng mismong kakanyahan ng mundo, masunuri na pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod na ito, ang walang tigil na pangako na ito sa banal na layunin, ay kalaunan ay tukuyin ang kanyang papel bilang anghel ng kamatayan. Bago pumasok ang kasalanan sa mundo, bago ang paglabag ni Adan at Eva, walang kamatayan tulad ng alam natin. Ang kamatayan, tulad ng nararanasan natin, ay isang kinahinatnan, isang anino na kas ng taglagas. Sinabi ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Kahit na bago ang hininga ng buhay, kahit na bago ang alikabok ay naging Adan, alam ng Diyos, nagplano siya, at isang anghel ang naghahanda na. Ang pagdating ng kamatayan, ang paghihiwalay ng katawan at kaluluwa, ay naging solemn na natungkulin ni Azrael. Hindi siya nilikha upang maging harbinger ng doom, ngunit sa halipan tapat na tagapagbatupad ng paghatol ng Diyos at ang banayad na gabay para sa mga kaluluwa na nagsisimula sa kanilang paglalakbay na lampas sa belo. Siya ang isa na naghihiwalay sa espiritu mula sa laman, maingat, magalang, na tinutupad ang kanyang papel sa isang walang tigil na debosyon na sumasalamin sa mismong kakanyahan ng banal na pagkakasunod-sunod. Hindi siya isang anghel ng paggawasa, ngunit isang anghel ng paglipat. Siya ang tahimik na saksi sa Eva at dalawin ng buhay, ang tagabantay ng mga lihim ay pamunong sa mga kamatayan, ang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa kaluluwa patungo sa huling patutunguhan nito. Isipin ang bigat ng responsibilidad na yun, ang hindi mabilang na mga kaluluwa na ipinagkatiwala sa kanyang panangalaga. Hindi ito isang trabaho lamang, ito ay isang sagradong tipan, isang testamento sa walang tigil na pananampalataya at pagsunod. Galugarin namin ang mga detalye ng kanyang mga responsibilidad sa susunod na bahagi, ngunit huwag nating kalimutan ang konteksto. Ang Azrael ay hindi isang ahente ng kaguluhan, ngunit isang banal na instrumento na nagtatrabaho sa loob ng balangkas ng plano ng Diyos. Ang kanyang tunay na pag-iral ay isang paalala ng mga malalim na misteryo na namamalagi sa kabila ng tabi ng ating mortal na pag-unawa. Ngayon, masuri natin ang mga responsibilidad ni Azrael. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pag-aagaw ng mga kaluluwa mula sa kanilang mga katawan. Ito ay isang mas nakakainis at masalimut na proseso. Isipin ito bilang isang mesla na sayaw, isang koreografiya ng banal, kung saan dinampanan ni Azrael ang pangunahing papel. Hindi niya simpleng inagaw ang mga kaluluwa, pinatnubayan niya sila, malumanay na dinala mga ito patungo sa kanilang susunod na yugto ng pagkakaroon. Isaalang-alang ang hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba ng kamatayan, isang mapayapang pagpasa sa katandaan, isang biglaan at hindi inaasahang aksidente, isang mabagal na pagtanggi dahil sa sakit. Ang bawat kamatayan ay natatangi, isang isahan na kaganapan sa grand tapestry ng pagkakaroon, at ang Azrael ay lumapit sa bawat isa na may parehong paggalang at panangalaga. Madalas siyang inilalarawan ng isang scale ng balanse, tinitimbang ang mga gawa ng kaluluwa, ngunit hindi ito isang tawag sa paghuhusga. Hindi hinuhusgahan ni Azrael, pinadali niya. Ang kanyang tungkulin ay upang matiyak ang maayos na paglipat ng kaluluwa, upang ihanda ito para sa paglalakbay nito sa buhay, anuman ang maaaring sumali.
Ang pagtimbang ng kaluluwa ay higit pa sa isang simbolikong representasyon ng buhay na nabuhay, isang salamin ng kakanyahan nito, ang bigat nito sa balanse ng kosmiko. Hindi ito Azrael ang nagpapasya sa kapalaran ng kaluluwa, iyon ay isang mas mataas na kapangyarihan sa kabuuan. Siya lamang ang conduit, ang malumanay na kamay na gumagabay sa kaluluwa patungo sa nakatakdang landas nito. Isipin ang manipis na dami ng mga kaluluwa na dumadaan sa kanyang panangalaga. Bawat segundo sa buong mundo, hindi mabilang na buhay ang nagtatapos. Si Azrael, kasama ang kanyang napakalawak na kapangyarihan at hindi nagbabago na debosyon, ay namamahala sa napakalaking gawain na ito na may walang tigil na katumpakan. Hindi siya isang balamig, hiwalay na figura, ngunit isang mahabagin na nauunawaan ang malalim na kabuluhan ng bawat buhay, bawat kamatayan. Nasaksihan niya ang pagtatapos ng lifetime, ang mga tunog ng kagalakan at kalungkutan, ang mga bulong ng pag-asa at panghihinayang. Nakikita niya ang buong spektrum ng karanasan ng tao, mula sa pinakamalalim na mga gawa ng pag-ibig hanggang sa pinakamadilim na kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Ang matalik na kalamang ito, ang malalim na pag-unawa sa sangkatauhan, ay humuhubog sa kanyang papel at pinupukaw ito ng isang pakiramdam ng pakikiramay na lumilipas lamang sa tungkulin. Isipin ang mga kwentong dapat niyang hawakan sa loob niya ang mga talento ng mga bayani at villain, na mga banal at makasalanan, na mga mahilig at mga kaaway. Ang bawat kaluluwa ay nagdadala sa loob nito ang bigat ng isang buhay, isang natatanging salaysay na pinagtagpi sa grand tapestry ng pagkakaroon. Ang Azrael ay hindi lamang isang saksi, siya ay isang tagapag-alaga, isang tagabantay ng hindi mabilang na mga kwento nito, isang tahimik na tagamasid sa kalagayan ng tao. Nakikita niya ang kagandahan at pangit, ang mga tagumpay at ang mga pagkabigo, ang ilaw at kadiliman. Nasaksihan niya ang lahat, at gayunpaman, nananatili siyang matatag, hindi nagbabago sa kanyang pangako sa kanyang banal na papel. Ang kanyang mga aksyon ay hindi hinihimok ng paghuhusga o pagbabayad, ngunit sa pamamagitan ng isang walang tigil na pagtatalaga sa banal na pagkakasunod-sunod, isang malalim na pag-alam sa kabanalan ng buhay at kamatayan. Ito ang totoong kakanyahan ng Azrael, ang anghel ng kamatayan, hindi isang harbinger ng tadhana, ngunit isang banayad na gabay sa huling paglalakbay ng kaluluwa. At ang kanyang kwento ay malayo sa higit sa isaalang-alang ang logistic, ang manipis na sukat ng kanyang pagsasagawa. Ang Azrael ay hindi simpleng nag-aagaw ng mga kaluluwa mula sa mga katawan. Ang proseso ay higit na nakakainis, mas masalimut. Isipin ang mesla na sayaw ng pag-iwalay ng kakanyahan ng ethereal mula sa pisikal na anyo, ang mainat na pagdisentanggulan ng kaluluwa mula sa mga pamlupa na mga bono. Hindi ito isang marahas na kilos, ngunit isang banayad na hindi nakakapagod, isang mesla na paglabas. Dapat niyang mag-navigate ang pagiging komplikado ng bawat individual na kamatayan, na binabagay ang kanyang diskarte sa natatanim mga pangyayari. Ang isang mapayapang pagkamatay ay maaaring kasangkot sa isang mabagal, banayad na paglipat, isang unti-unting paggupas sa buhay. Ang isang biglaang, traumatic na kamatayan, gayunpaman, ay mananailaman ng ibang diskarte, isang mas kagyat, marahil kahit na proteksyon na intervensyon. Dapat niyang aliwin ang takot, gabayan ang nawala, at magalop ng ginhawa sa harap ng hindi alam. Siya ay isang midwife ng celestial na tumutunom sa kapanganakan ng isang kaluluwa sa susunod na yugto ng pagkakaroon nito. Isipin ang mga pagkakaiba-iba sa kaluluwa mismo. Ang ilang mga kaluluwa ay maliwanag at nagliliwanag, puno ng ilaw at enerhiya. Ang iba ay natatakpan sa kadiliman, na tinimbang ng mga panghihinayang at kalungkutan. Natagpuan ng Azrael silang lahat, na tinatreto ang bawat isa na may pantay na paggalang at pag-aalaga, anuman ang kanilang napansin na timbang. Hindi niya hinuhusgahan ang kadiliman, naiintindihan niya ang mga pinagmulan nito, pagiging komplikado nito. Nakikita niya ang mga pakikibaka, sakit, ang mga pagkakamali na humantong dito. Nakikita niya ang potensyal para sa pagtubos, ang posibilidad ng paglaki at pagbabago manyo, kahit nasa pinakamadilim na kaluluwa. Naiintindihan niya na ang kadiliman ay madalas na isang maskara, isang mekanismo ng pagtatanggol na nagtatago ng isang marupok na core na nangangailangan ng pag-iisa at pag-unawa. At anuan sarili mismo, hindi dinidikta ng Azrael ang form o patutunguhan nito. Gabay siya, hindi isang hukom o isang gatekeeper,
Isinalin niya ang kaluluwa sa threshold, sa gilid ng hindi alam, ngunit ang paglalakbay na lampas ay ang nag-iisang prerogative ng isang mas mataas na kapangyarihan. Siya ay kumikilos bilang isang tahimik na saksi sa paglipat ng kaluluwa, na sinusunod ang pagbasa nito na may tahimik na dignidad, isang malalim na paggalang sa mahiwagang paglalakbay na nasa unahan. Siya ang tulay sa pagitan ng mga mundo, ang tahimik na tagapag-alaga ng paglipat, na tinitiyak ang isang mapayapang pagpasa sa kung ano ang nasa kabila ng belo. Hindi lamang siya isang kolektor ng mga kaluluwa, siya ay isang tagapag-alaga ng mga alaala, isang tagabantay ng mga kwento. Ang bawat kaluluwa ay nagdadala sa loob nito ang mga echoes ng isang buhay na nabuhay, isang natatanging tapestry na pinagtagpi mula sa kagalakan at kalungkutan, pagtatagumpay at pagkabigo, pag-ibig at pagkawala. Nasaksihan ni Azrael ang mga kwento nito na sumisipsip sa kanila sa kanyang pagkatao. Idinagdaga man ito sa malawak na koleksyon ng karanasan ng tao na dala niya sa loob niya. Siya ay isang imbaka ng kasaysayan ng tao, isang tahimik na tagamasid ng walang tigil na siklo ng buhay at kamatayan. Nakita siyang tumataas at bumagsak ang mga imperyo. Nasaksihan ang hindi mabilang na mga gawa ng parehong hindi maisip na kalupitan at nakamamamhang kabaitan. Nakita niya ang pinakamahusay at pinakamasama sa sangkatauhan, at gayunpaman siya ay nagpapatuloy. Ang kanyang tungkulin ay hindi nagbabago, ang kanyang pagkahabag ay walang hanggan. Ang kanyang pagdiral ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng empatiya, ang walang tigil na pamako sa isang banal na layunin. Ang kanyang tungkulin ay hindi upang wakasan ang buhay, ngunit upang gabayan ang mga kaluluwa. Tinitiyak ang isang mapayapang pagbasa sa dakilang misteryo na naghihintay sa ating lahat. At sa kalawakan ng kawalang hanggan, ang kanyang gawain ay malayo sa natapos. Isaalang-alang ang mas manipis na bigat ng kanyang responsibilidad. Ang Azrael ay hindi lamang sa mga individual na kaluluwa, siya ay isang tahimik na kalahok sa grand, kosmiko drama ng pagkakaroon. Ang bawat kaluluwa na gabay niya ay kumakatawan sa isang natatanging thread sa malawak na tapiserya ng paglikha, isang thread na nag-aambag sa pangkalahatang pattern, ang masalimuot na disenyo ng universo. Nasaksihan niya ang pagtatapos ng hindi mabilang na buhay, ang bawat isa ay may sariling natatanging tilapon, ang sariling mga tagumpay at pagkabigo, ang sariling mga sandali ng malalim na kagalakan at hindi mabata na kalungkutan. Nakikita niya ang pagkakaugnay ng lahat na nito, ang paraan ng bawat buhay ay nakakaantid at nakakaimpluwensya sa iba, na lumilikha ng mga ripples na higit sa buhay ng individual. Isipin ang iba't ibang mga pagkamatay na nasasaksihan niya ang mapayapang pagpasa ng mga matatanda, napapaligiran ng mga mahal sa buhay, ang biglaan, marahas na patatapos ng isang batang buhay, pinutol bago ang oras nito, ang mabagal, nakakagambalang pagtanggi na dinala ng sakit, ang tahimik na pagsuko sa hindi maiiwasan. Ang bawat kamatayan ay natatani, isang natatanging kaganapan na may sariling emosyonal na resonance, ang sariling hanay ng mga pangyayari. At gayunpaman, lumapit si Azrael sa bawat isa na may parehong walang tigil na pakikiramay, ang parehong tahimik na dignidad. Nakikita niya ang kagandahan sa bawat pagtatapos, ang likas na dignidad ng bawat kaluluwa, anuman ang pag-alis nito mula sa mundong ito. Nakikita niya ang mga echoes ng kanilang buhay sa mga lugar na iniwan nila ang kalahating natapos na mga proyekto, ang hindi nabasa na mga libro, ang hindi ligtas na mga salita. Nakikita niya ang epekto nila sa mundo, ang buhay na kanilang hinawakan, ang mga legacy na naiwan nila. Nakikita niya ang pag-ibig na ibinigay at natanggap nila, ang mga pagkakaibigan na kanilang ginawa, ang mga pamilyang nilikha nila. Nakikita niya ang sakit na tiniis nila, ang mga pakikibaka na nalampasan nila, ang mga aralin na natutunan nila. At sa lahat na nito, nakatagpo siya ng isang malalim na pakiramdam ng kamangha-mamha, isang malalim na pagpapahalaga sa pagiging komplikado at kagandahan ng karanasan ng tao. Hindi niya tinanggal ang sakit o ang pagdurusa, kinikilala niya ito, pinatunayan ito, at tinutunuman ang kaluluwa na makahanap ng kapayapaan dito. Hindi siya nag-aalok ng mga maling panako o madaling sagot, nag-aalok siya ng pag-unawa, empatiya, at isang tahimik, walang tigil na presensya. Siya ang sagisag ng pagtanggap, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pakikiramay sa harap ng dami ng namamatay. Siya ay isang saksi sa kalagayan ng tao sa lahat ng kaluwalhatian at kalungkutan nito, at sa pagsaksi nito, kahit papaano ay nakakahanap siya ng kahulugan, layunin,
at isang pakiramdam ng malalim na koneksyon sa universo mismo. Siya ay, sa kakanyahan, isang tahimik na tagapag-alaga ng espiritu ng tao, na tinitiyak na ang bawat kaluluwa ay nahanap ang daan, anuman ang landas na kinakailangan ito. Siya ang tagabantay ng hindi mabilang na mga kwento, isang tahimik na tagamasid ng walang katapusang siklo ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. At sa katahimikan ng kanyang walang hanggang gawain, nakakahanap siya ng isang malalim at walang hanggang kapayapaan. Ang bigat ng kanyang responsibilidad ay napakalawa, gayunpaman ay dinala niya ito ng halos hindi mahalata na biyaya, isang testamento sa walang hanggan na kalikasan ng kanyang pakikiramay at ang walang tigil na pamako sa kanyang sagradong tungkulin. Siya ay, sa isang salita, hindi ka panipaniwala. Ngayon, isaalam-alam ito, hindi lamang masaksihan ni Azrael ang kamatayan, nakikilahok siya sa paglipat. Ginagabayan niya ang mga kaluluwa, nag-aalok ng pag-aliw at pag-unawa sa liminal na puwang sa pagitan ng buhay at kung ano ang susunod. Isipin ang hindi mabilang na mga pag-uusap na mayroon siya, ang mga bulong na lihim, ang hindi sinasabing panghihinayang, ang tahimik na pagtanggap. Ang bawat kaluluwa ay nagdadala ng sariling natatanging bagahe, ang sariling koleksyon ng mga alaala, kapwa maganda at nakabagbag damdamin. Matiyag ang nakikinig ang Azrael, nang walang pag-uusga, na nag-aalok ng isang ligtas na puwang para sa mga emosyong ito na ibabawas, upang kilalanin, at sa huli, na ilalabas. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng mga nakaharap sa hindi alam, ang pagkapit sa buhay, ang desperadong kahilingan sa mas maraming oras. Nasaksihan niya ang panghihinayang, ang pagsisisi, ang pagnanasa para sa pamalawang pagkakataon. Ngunit nakikita rin niya ang kapayapaan, ang katahimikan, ang pagtanggap na dumarating. Nakikita niya ang pag-ibig na lumilipas sa kamatayan, ang mga bono na nananatiling walang putol, ang mga tunog ng koneksyon na sumasalamin sa oras. Naiintindihan niya ang pagkahilig ng tao na kumapit sa mga pag-ahari sa lupa, sa material na kayamanan, sa kapangyarihan at katayuan. Ngunit nakikita rin niya kung paano ang mga bagay na ito ay kumukupas sa kawalan ng halaga sa harap ng dami ng namamatay. Nakikita niya ang totoong halaga ng isang buhay na maayos, sinusukat hindi sa material na pakinabang ngunit sa pag-ibig na ibinahagi, ang kabaitan na inalo, ang epekto na ginawa sa mundo. Nakikita niya ang kagandahan sa mga gawa ng walang pag-iimbot na serbisyo, sa tahimik na lakas ng espiritu ng tao, sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-asa. Isipin ang bigat ng mga hindi mabilang na mga kwento, ang mga echoes ng 1,000,000 habang buhay na sumasalamin sa loob niya. Dinala niya mga alaala ng mga hari at humihinto, bayani at villain, mahilig at nag-iisa. Ang bawat buhay, isang natatanging tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng kagalakan at kalungkutan, tagumpay at pagkabigo, pag-ibig at pagkawala. Siya ang tagabantay ng malawak at masalimuot na archive na ito, ang tahimik na tagapag-alaga ng karanasan ng tao. At sa kalakan nito, nahanap niya ang hindi kawalan ng pag-asa, ngunit isang malalim na pakiramdam ng koneksyon, isang malalim na pag-unawa sa kalagayan ng tao. Nakikita niya ang pattern, ang ritmo, ang siklo ng kalikasan ng buhay at kamatayan, ang patuloy na ebb at daloy ng pagkakaroon. Nakikita niya ang kagandahan sa kawalang kilos ng lahat, ang mabilis na kalikasan ng oras, ang kahalagahan ng bawat sandali. Siya ay isang buhay na testamento sa katotohanan na kahit na sa harap ng tunay na pagkawala, mayroon pa rin kagandahan, nananahulugang, umaasa pa rin. Nakikita niya ang potensyal para sa paglaki, para sa pagbabagong anyo, para sa pagtubos kahit nasa pinakamadilim na oras. Siya ay isang tahimik na saksi, isang mahabagin na gabay, isang tagapag-alaga ng espiritu ng tao. At sa kanyang hindi nagbabago na dedikasyon, nahanap niya hindi lamang ang layunin ngunit isang malalim at walang hanggang kapayapaan. Isaalam-alang ang manipis na dami ng mga kaluluwa na ginagabayan niya. Ang bawat isa ay isang universo sa kanyang sarili na napapuno ng mga hindi mabuting kwento, hindi nabibigyan ng mga pangarap at walang tigil na panghihinayang. Nasaksihan niya ang mabagal, nakagagalit na pagpapalaya ng isang buhay na nabuhay sa tahimik na desperasyon, ang paputok, magunong paglabas ng isang buhay na natupok ng ambisyon, at ang banayad, mapayapang pagkupas ng isang buhay na nabuhay na may biyaya at hangarin. Nakita niya ang masiglang tapestry ng karanasan ng tao na pinagtagpi, Fred sa pamamagitan ng Fred, isang obra maestra ng parehong kagandahan at kalungkutan.
Narinig niya ang bulong na pakiusap sa kapatawaran, ang desperadong paghiyak para sa pamalawang pagkakataon, ang tahimik na pagtanggap ng kapalaran. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang manapasanin, ang mga tunog ng kanilang kagalakan, ang matagal na init ng kanilang pag-ibig. At ano mismo si Azrael? Nararamdaman ba niya ang bigat ng hindi mabilang na buhay na ito? Dinadala ba niya ang pasanin ng kanilang hindi natapos na negosyo? Nakapagod na ba siya ng kanyang walang hanggang gawain? Akala ko hindi niya ginagawa. Ang kanyang layunin ay lumampas sa mga limitasyon ng pag-unawa ng tao. Ang kanyang gawain ay hindi isa sa paghuhusga, kundi ng pag-unawa at pakikiramay. Siya ay isang saksi, isang gabay, isang tahimik na tagamasid ng drama ng tao na naglalahad sa buong walang katapusang kalawakan ng oras. Nakikita niya ang grand tapestry ng pagkakaroon, ang masalimuot na sayaw ng buhay at kamatayan, at sa loob ng kaguluhan na iyon, nakatagpo siya ng kaayusan, balanse, at isang walang katapusang kahulugan ng layunin. Naiintindihan niya na ang bawat kaluluwa, gayon pa man flawed, gayon pa man nasira, ay isang mahalagang at natatanging pagpapahayag ng banal. Isipin na manaralin na natutunan niya, ang karunungan na naipon niya sa INS. Nasaksihan niya ang pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon, ang eba at daluin ng mga imperyo, ang patuloy na pag-ikot ng paglikha at paggawasa. Nakikita niya ang sangkatauhan sa pinakamainam at sa pinakamalala nito, ang kapasidad nito para sa parehong hindi masabi na kalupitan at malalim na pakikiramay. Nakita niya ang walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig, ang pagiging matatag ng espiritu ng tao, ang walang tigil na lakas ng pag-asa. Naiintindihan niya ang mabilis na kalikasan ng oras, ang kahalagahan ng bawat sandali, ang kahalagahan ng pamumuhay ng isang buhay na nakahanay sa mga halaga ng isang tao. Nakikita niya ang mga pattern sa karanasan ng tao, ang paulit-ulit na mga tema ng pag-ibig, pagkawala, pagkakanulo, kapatawaran, pagtubos. Nakikita niya ang mga pagkakamali na ginagawa natin, ang mga aralin na natutunan natin, ang paglago na nakamit natin. Nakikita niya ang kagandahan sa di kasakdalan, ang lakas sa kahinaan, ang kapangyarihan ng pagtanggap. At sa pamamagitan ng lahat, pinapanatili niya ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, isang tahimik na pag-unawa na kahit sa harap ng kamatayan, ang buhay ay nagpapatuloy, nagbago, nabago, at walang umuusbong. Siya ang tahimik na tagabantay ng kwento ng tao, ang tagapag-alaga ng ating mga alaala, ang mahabagin na gabay na nagbabayad sa amin sa pamamagitan ng pangwakas na paglipat. Siya ang sagisag ng kapayapaan, pagtanggap, at ang walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao. Ang kanyang tungkulin ay hindi upang hatulan, ngunit upang maunawaan, upang gabayan, at magalop ng pag-aliw sa harap ng panghuli hindi alam. Siya ay isang tahimik na saksi sa grand, ever-unfolding narrative ng sangkatauhan, isang palaging tagamasid ng eb at daloy ng pagkakaroon, isang tahimik na tagapag-alaga ng kaluluwa ng tao. Isa alam-alam, kung gayon, ang mga kwentong dala niya sa loob niya. Ang bawat kaluluwa na ginagabayan niya ay may hawak ng isang universo ng mga karanasan, isang tapiserya na pinagtagpi mula sa mga thread ng kagalakan at kalungkutan, pagtatagumpay at kawalan ng pag-asa. Nasaksihan niya ang nakamamatay na pagkamatay ng isang bata, ang mabagal na pagtanggi ng isang minamahal na magulang, ang biglaang, marahas na pagtatapos ng isang buhay na pinutol ng tragically maikli. Nakita niya ang tahimik na pagdaan ng isang nakatatanda, napapaligiran ng mga mahal sa buhay, ang kanilang pangwakas na hininga ay isang banayad na buntong hininga. Nadama niya ang matagal na panghihinayan sa isang buhay na hindi nabigyan ng buhay, ang matalin na paggantot ng mga oportunidad na hindi nakuha, ang bigat na mga hindi sinasabing salita. Nakita niya ang mabanis na katapatan ng isang kaibigan, ang walang tigil na debosyon ng isang asawa, ang walang hanggan na pag-ibig ng isang magulang. Naramdaman niya ang malamig na pagkakahawak ng takot, ang paralisadong pagkakahawak ng kawalan ng pag-asa, ang labis na kapangyarihan ng kalungkutan. Ngunit hawak din niya ang mga kwento ng pambihirang lakas ng loob, ng walang tigil na pagiging matatag, ng hindi makasariling mga gawa ng kabaitan. Nasaksihan niya ang mga gawa ng nakamamanghang katapanan, mga sandali ng malalim na pakikiramay, pagpapakita ng walang tigil na pananampalataya. Nakita niya ang pagbabago ng kapangyarihan ng kapatawaran, ang nakapagpapagaling na balsamo ng pagkakasundo, ang walang hanggang lakas ng espiritu ng tao sa harap ng hindi maisip na kahirapan.
Nakikita niya ang mga individual na nagtagumpay na tila hindi masusukat na mga hadlam, tumaas mula sa mga abaw ng kawalan ng pag-asa, at makahanap ng layunin at kahulugan sa harap ng labis na pagkawala. Isipin ng artist na nahaharap sa sakit sa terminal ay nagbuhos ng kanilang natitirang enerhiya sa isang obra maestra, isang pangwakas na testamento sa kanilang pagkamalikain at espiritu. Isipin ng sundalo na, sa kabila ng pagsaksi ng hindi masasabi na mga kakilakilabot, ay umuwi upang muling itayo ang kanilang buhay at ilaan ang kanilang sarili sa pagtulong sa iba. Isipin ng magulang na, pagkatapos mawala ang isang bata, natagpuan ang lakas upang lumikha ng isang pundasyon upang suportahan ang iba pang mga nagdadalamhating pamilya. Ito ay ngunit ilang mga halimbawa ng hindi mabilang na mga kwento na dinadala ng Azrael. Bawat isa ay isang testamento sa hindi kapanipaniwalang pagiging matatag at kapasidad para sa pag-ibig na naninirahan sa loob ng puso ng tao. Hindi niya hinuhusgahan ang mga kwentong ito, napapansin lang niya, nauunawaan, at natututo mula sa kanila. Nakikita niya ang mga pattern na lumitaw, ang mga paulit-ulit na tema na naghahabi sa karanasan ng tao. Nakikita niya ang pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay, ang paraan ng ating mga aksyon na nasa labas, na nakakaapekto hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin, at kahit na mga henerasyon na darating. Nakikita niya ang mesla na balanse sa pagitan ng kaguluhan at pagkakasunod-sunod, sa pagitan ng kadiliman at ilaw, sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa loob ng masalimuot na sayaw na iyon, nakatagpo siya ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, isang tahimik na pag-unawa na kahit sa gitna ng pagdurusa, may kagandahan, at maging sa harap ng kamatayan, mayroong buhay. Nakikita niya ang pagpapatuloy, ang pagbabagong anyo, ang patuloy na umuusbong na salaysay ng pagkakaroon. Siya ang tahimik na saksi sa lahat, ang tagabantay ng hindi mabilang na mga kwento. Bawat isa ay isang testamento sa walang katapusan kapangyarihan ng espiritu ng tao. Siya ang tahimik na tagapag-alaga, ang mahabagin na gabay, ang sagisag ng kapayapaan sa harap ng panghuli misteryo. Siya ang tulay sa pagitan ng mga mundo, isang tahimik na testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig, pagkawala, at ang patuloy na paglalakbay ng kaluluwa ng tao. Ang kanyang karunungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paghuhusga, ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa, sa pamamagitan ng tahimik na pagmamasid sa walang katapusang parada ng mga buhay na lumipas sa harap niya. Siya ang tahimik na scholar ng kalagayan ng tao, ang kanyang aklatan ng malawak na kalawakan ng kawalang hanggan. Ang bawat kaluluwa ay isang dami sa kanyang patuloy na lumalagong koleksyon. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin, ang buhay? Ano ang matututuhan natin mula sa tahimik na pagmamasid ni Azrael? Maaari nating malaman na pahalagahan ang pagkasira at kagandahan ng buhay, upang mahalin ang bawat sandali bilang isang mahalagang regalo. Maaari nating malaman na palayain ang ating mga paghuhusga, upang yakapin ang pagiging komplikado ng karanasan ng tao, upang makita ang mabuti kahit na sa pinakamadilim na mga panahon. Maaari nating malaman na magpatawad, makipagkasundo, upang makahanap ng kapayapaan sa loob ng ating sarili at sa iba. Isipin ang bata na, sa kabila ng pagharap sa hindi maisip na paghihirap, ay nagpapanatili ng isang walang tigil na espiritu ng pag-asa. Isipin ang pamayanan na magkakasama sa harap ng kalamidad, na nag-aalok ng suporta at ginhawa sa mga nangangailangan. Isipin ang artist na, sa pamamagitan ng kanilang trabaho, ay nagbibigay inspirasyon sa iba na makahanap ng kagandahan at kahulugan sa kanilang sariling buhay. Ang mga ito ay hindi nakahiwalay na mga insidente, ang mga ito ay mga pagmumuni-muni ng likas na kabutihan na umiiral sa loob nating lahat, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao. Nakikita ni Azrael ang potensyal na ito sa bawat kaluluwa, kahit na sa mga nagkamali, kahit na sa mga nagdulot ng pagdurusa. Hindi niya ito nakikita bilang likas na mabuti o masama, nakikita niya ang mga ito bilang mga komplikadong milalam, may kakayahan parehong mahusay na pag-ibig at mahusay na kadiliman. Nasaksihan niya ang patuloy na interplay ng mga puwersa nito, ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng ilaw at anino sa loob ng bawat individual. Naiintindihan niya na lahat tayo ay gumagana sa pagunlad, patuloy na umuusbong, patuloy na natututo, patuloy na nagsisikap na maging mas mahusay na mga bersyon ng ating sarili. Ang pag-unawa na ito ay nagpapahintulot sa kanya na lapitan ng bawat kaluluwa ng may pakikiramay,
na may isang tahimik na paggalam sa paglalakbay na isinasagawa ng bawat individual. Hindi siya nag-aalok ng paghatol, nag-aalok siya ng pag-unawa. Hindi siya nag-aalok ng mga solusyon, nag-aalok siya ng puwang para sa paglaki, para sa pagbabagong anyo, para sa paglalahad ng natatanging salaysay ng bawat buhay. Siya ay isang tahimik na saksi sa kagandahan ng di kasakdalan, ang kapangyarihan ng pagiging matatag, ang potensyal na pagbabagong anyo sa loob ng bawat puso ng tao. Nakikita niya ang mga pakikibaka, ang mga tagumpay, ang mga sandali ng kawalan ng pag-asa, ang mga sandali ng kagalakan. Nakikita niya ang buong spectrum ng karanasan ng tao, at sa loob ng spectrum na yun, nakatagpo siya ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng salumatan, ngunit isang malalim na pag-unawa sa likas na pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay, isang tahimik na pagtanggap ng iba't daloy ng buhay at kamatayan, ng kagalakan at kalungkutan, ng ilaw at kadiliman. Siya ay isang paalala na kahit nasa harap ng hindi alam, kahit nasa harap ng panghuli misteryo, may kagandahan, may kahulugan, may pag-asa. Siya ay isang tahimik na testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng espiritu ng tao, isang palaging tagamasid ng patuloy na kwento ng sangkatauhan, isang banayad na gabay na bumubulong sa atin na kahit na sa pinakamadilim na gabi, ang madaling araw ay masisira. Siya ay isang beacon ng tahimik na pag-unawa sa malawak na kalawakan ng kawalang hanggan, isang tahimik na tagapag-alaga ng hindi mabilang na mga salaysay na bumubuo sa tapiserya ng pagkakaroon. Ang kanyang presensya ay isang paalala ng malalim na kagandahan at pagiging matatag ng puso ng tao, isang tahimik na pagpapatunay ng walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig, pag-asa, at ang patuloy na misteryo ng buhay mismo. At mula sa tahimik na pagmamasid na ito, maaari rin nating malaman, maaari rin tayong lumaki, mahahanap din natin ang ating sariling tahimik na kapayapaan sa harap ng hindi alam. Siya ang sagisag ng pagtanggap, pag-unawa, at tahimik na dignidad ng paglalakbay ng tao. Ang pag-unawa sa Azrael, ang tahimik na pagtanggap na ito ng kalagayan ng tao, ay hindi lamang isang pasibo na pagmamasid. Ito ay isang malalim na aktibong pakikilahok sa paglalahad ng drama ng buhay. Hindi siya namamagitan ng direkta, hindi manipulahin ang mga kaganapan, hindi pinipilit ang mga kinalabasan. Ang kanyang impluwensya ay banayad, isang banayad na nudge sa tamang direksyon. Isang tahimik na pagpapatunay ng likas na kabutihan kahit nasa gitna ng kaguluhan. Isipin ito tulad ng hangin, hindi nito idinidikta ang direksyon ng isang dahon, ngunit ginagabayan nito ang paglalakbay nito, na humuhubog sa landas nito, na bumubulong lamang na mga lihim na maiintindihan ng dahon. Ang pagkakaroon ni Azrael ay katulad ang isang banayad na puwersa na humuhubog sa mga alon ng ating buhay, na gumagabay sa atin patungo sa pagtuklas sa sarili, patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Isaalang-alang ang artist na nakikipaglaban sa isang obra maestra. Siya ay natupok sa pamamagitan ng pag-aalinlangan, na sinaktan ng pagbuna sa sarili, na nag-iinat sa bingit ng pag-abandona sa kanyang nilikha. Ang Azrael ay hindi natpinta ng isang solemn stroke, ay hindi nadaalok ng payo ng masinim. Sa halip, nasasaksihan lamang niya ang pakikibaka, ang pagtabigo, ang mga sandali ng inspirasyon na ang flicker tulad ng mga fireflies sa gabi. Nakikita niya ang dedikasyon ng artist, ang pagnanasa na nasusunog sa ilalim ng ibabaw, ang walang tigil na pangako sa kanyang panitain. Nakikita niya ang kagandahan sa proseso, ang likas na halaga sa pagtatangka, anuman ang pangwakas na kinalabasan. At sa tahimik na saksi na yun, natagpuan ng artista ang lakas upang magtiyaga, ang lakas ng loob na magpatuloy, ang tahimik na kapayapaan upang tanggapin ang mga pagkadilim. O isaalam-alang ang nagdadalamhating ina, na wala sa isang dagat ng kalungkutan, hindi may navigate ang magulong tubig ng kanyang kalungkutan. Hindi tinanggal ni Azrael ang kanyang sakit, hindi magically ibalik ang kanyang nawawalang anak. Nakaupo lang siya sa tabi niya, isang tahimik na kasama sa kanyang kadiliman, isang banayad na presensya na kinikilala ang kalawakan ng kanyang pagkawala. Nasaksihan niya ang kanyang luha, ang kanyang paghihirap, ang kanyang tahimik na sandali ng pag-alaala. Hindi siya nag-aalok ng maling kaginhawaan, hindi nananako ng isang mabilis na resolusyon. Nag-aalok lamang siya ng kanyang walang tigil na presensya, isang tahimik na testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig, kahit nasa harap ng kamatayan.
Sa kanyang tahimik na pagsasama, natagpuan niya ang lakas upang simulan ang mabagal, mahirap na proseso ng pagpapagaling, ang lakas ng loob na mag-navigate sa labyrinth ng kalungkutan, ang tahimik na pagtanggap ng isang katotohanan na hindi mababago. At ganoon din ang bawat kaluluwa na nakatagpo niya. Ang Azrael ay hindi isang hukom, hindi isang tagapagligtas, ngunit isang saksi, isang tahimik na tagamasid ng drama ng tao, isang banayad na gabay sa landas patungo sa pag-unawa sa sarili. Siya ay isang paalala na ang paglalakbay mismo ay ang patutunguhan, na ang mga pakikibaka, ang mga tagumpay, kagalakan, at ang mga kalungkutan ay lahat ng mga mahalagang bahagi ng tapestry ng buhay, pinagtagpi ng magkasama upang lumikha ng isang natatangi at magandang obra maestra. Siya ay isang palaging katiyakan na kahit na sa pinakamadilim na panahon, mayroong ilaw. Kahit na sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may pag-asa. Kahit na sa harap ng kamatayan, mayroong buhay. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pagpapatunay ng walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao, isang banayad na volume na nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay gumagana sa pagunlad, patuloy na umuusbong, patuloy na natututo, patuloy na nagsisikap na maging mas mahusay na mga bersyon ng ating sarili. Ang kanyang tahimik na pagmamasid ay isang aralin sa sarili nito, isang malalim na paanyaya na yakapin ang kagandahan ng pagkadilim, ang kapangyarihan ng pagiging matatag, ang potensyal na pagbabagong anyo na namamalagi sa loob ng bawat isa sa atin. Siya ang sagisag ng pagtanggap, ang tahimik na tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa, ang tahimik na saksi sa patuloy na kwento ng sangkatauhan. Isaalang-alang ang batang manunulat na hinuhuli sa kanyang manuskrito, pakikipagbuno sa block ng manunulat, ang cursor na kumikislap sa walang laman na pahina. Ang Azrael ay hindi nag-aalok ng isang balangkas, hindi nagmumungkahi ng isang matalino na pagliko ng parirala. Napansin lamang niya ang pagmount ng pagkabigo, ang pagdududa sa sarili, ang flicker ng inspirasyon na nagbabanta na mapapatay bago ito ganap na mag-aapoy. Nakita niya ang dedikasyon ng manunulat, ang mga oras na ginugol sa keyboard, ang walang tigil na pagtugis ng perpektong salita, ang walang tigil na pangako sa kanyang bapur. Nasaksihan niya ang nakakapanghinahing proseso ng paglikha, ang pagtapon ng hindi mabilang na mga draft, ang walang tigil na pag-edit, ang patuloy na pagsusumika para sa pagiging perpekto. Nakikita niya ang kagandahan sa pakikibaka, ang likas na halaga sa pagtatangka, kahit na mga salita ay hindi nakuha ang pangitain sa isip ng manunulat. At sa tahimik na saksi na iyon, natagpuan ang manunulat ang lakas ng loob na magtiyaga, ang pasensya na pinuhin, ang tahimik na pagtanggap ng mga pagkadilim na hindi maiiwasan gumapang kahit na ang pinakamaingat na ginawa ng prosa. Nalaman niya na ang paglalakbay ng paglikha ay kasing halaga ng patutunguhan, na ang proseso mismo ay isang anyo ng pagtuplas sa sarili, isang paraan ng pag-unawa sa mundo at sa kanyang sarili. O isipin ng mapaghanag na negosyante na nakaharap sa mga pag-aalsa, pag-navigate sa mga taksil na tubig ng mundo ng negosyo, na nagpupumilit na mapanatili ang kanyang panitain sa harap ng kahirapan. Ang Azrael ay hindi nag-aalok ng isang walang kabuluhan na plano sa negosyo, hindi dinagarantiyahan ang tagumpay. Nasaksihan lamang niya ang walang humpay na drive, ang walang tigil na pagpapasya, ang mga sandali ng pag-aalinlangan na nagbabanta upang mabura ang buong negosyo. Nakikita niya ang pagiging matatag ng negosyante, ang kakayahan matuto mula sa mga pagkakamali, ang walang tigil na pangako sa kanyang pangarap. Napansin niya ang hindi mabilang na oras ng trabaho, ang mga sakripisyo na ginawa, ang walang tigil na paniniwala sa potensyal ng kanyang ideya. At sa tahimik na saksi na iyon, natagpuan ng negosyante ang lakas upang malampasan ang mga hadlang, lakas ng loob na kumuha ng mga pananib, ang tahimik na pagtanggap ng mga kawalan ng katiyakan na likas sa hangarin ng isang panaginip. Nalaman niya na ang pagkabigo ay hindi kabaliktaran ng tagumpay, ngunit isang hakbang na batu patungo dito, isang mahalagang aralin sa tiyaga at pagiging matatag. At isipin ng malungkot na kaluluwa, humakyat sa isang dagat ng paghihiwalay, pagnanasa para sa koneksyon, naghahanap ng isang pakiramdam ng pag-ahari. Ang Azrael ay hindi magically na nagkukumpuni ng mga pagkakaibigan, hindi pinanggal ang pakiramdam ng kalungkutan. Nakaupo lang siya sa tabi nila, isang tahimik na kasama sa kanilang pag-iisa, isang banayad na presensya na kinikilala ang lalim ng kanilang pag-iwalay. Nasaksihan niya ang kanilang kahinaan, ang kanilang pagnanasa sa koneksyon, ang kanilang tahimik na sandali ng pagmuni-muni sa sarili.
Hindi siya nag-aalok ng mga maling pangako ng instant na pagsasama, ay hindi binabawasan ang kanilang damdamin ng kalungkutan. Nag-aalok lamang siya ng kanyang walang tigil na presensya, isang tahimik na testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng koneksyon ng tao, kahit nasa harap ng pag-iiwalay. Sa kanyang tahimik na pakikisama, nahahanap ng malungkot na kaluluwa ang lakas na maabot, ang lakas ng loob na kumonekta, ang tahimik na pagtanggap ng kanilang sariling pagiging karapat-dapat sa pag-ibig at pag-aari. Nalaman nila na ang tunay na koneksyon ay isang proseso, isang paglalakbay ng pagtupla sa sarili at kahinaan, at na ang paghahanap para sa pag-aari ay isang testamento sa likas na pananailaman ng tao para sa koneksyon. Ang pagkakaroon ni Azrael ay isang tahimik na paninindigan na kahit na sa pinakamalalim na pag-iisa, mayroong pag-asa, isang banayad na volumen nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, na lahat tayo ay magkakaugnay, pinagtagpi sa tapiserya ng sangkatauhan. Kaya, ano ang pinakasumasalamin sa iyo tungkol sa tahimik na pagsasama ni Azrael, ang kanyang walang tigil na presensya sa harap ng pagiging komplikado ng buhay? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba, at huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang mas malalim na kahulugan ng paglalakbay ng Azrael, at sumali sa amin sa susunod na oras habang pinag-iinuha pa namin ang higit na nakakainis na likas na katamian ng tahimik na tagamasid na ito. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.